Huwag kang mag-alala, babe. Konting tiis na lang. Kapag napirmahan na niya ang transfer papers ng factory ngayong gabi, itatapon ko na siya pabalik sa probinsya. Sawang-sawa na ako sa pagmumukha niya. Para siyang lumang furniture na hindi bagay sa bahay na to. Ang mga salitang yon ay hindi galing sa isang kaaway. Galing yon sa bibig ni Aris, ang lalaking pinakasalan ko, ang lalaking pinag-alayan ko ng bawat sentimo ng aking ipon para lang maging arkitekto. Nakatayo ako sa dilim ng hallway, ilang metro lang ang layo sa pinto ng kanyang opisina na bahagyang nakabukas. Ang mga kamay ko ay mahigpit na nakahawak sa isang chocolate cake na may nakasulat na Happy 5th Anniversary, mahal. Ang init ng bagong lutong tinapay ay tumatagos sa aking mga palad, pero wala akong maramdaman kundi ang panlalamig ng aking buong katawan. Ang mga daliri ko ay puno pa ng maliliit na paso at hiwa mula sa pagmamadaling magluto ng paborito niyang kare-kare kanina. Umaasang matutuwa siya pag-uwi. Akala ko, ang sorpresa ay para sa kanya. Iyon pala, ako ang may sasalubungin na bangungot. Mula sa siwang ng pinto, nakita ko ang anino ng isang babae na lumapit kay Aris. Pamilyar na pamilyar ang hubog ng katawan na yon. Ang tawa niya ay parang musika na madalas kong marinig sa tuwing umiiyak ako noon sa mga problema. Siguraduhin mo lang, Aris, sagot ng babae habang inaayos ang kwelyo ng polo ng asawa ko. Ayokong masira ang plano natin dahil lang naawa ka sa kanya. Naawa? Tumawa si Aris, isang tawang puno ng panghahamak. Tingnan mo nga ang mga kamay niya, Clara. Gaspang na gaspang, para akong hinahawakan ng liha tuwing gabi. Hindi na siya ang babaeng pinakasalan ko. Isa na lang siyang katulong na may titulo. Clara, ang best friend ko, ang business partner ko, ang babaeng kasama kong namili ng ingredients kaninang umaga para sa handaan na ito. Ang mundo ko ay biglang umikot ng mabilis at marahas. Ang cake sa aking mga kamay ay dahan-dahang dumulas. Bumagsak ito sa sahig. Hindi lumilikha ng malakas na ingay, kundi isang mapurol na lagapak, kasabay ng pagkawasak ng isang bagay sa loob ng aking dibdib na mas mahalaga pa sa anumang porselana. Ang tunog ay sapat na para mapalingon sila. Bumukas ng maluwang ang pinto. Sabay silang lumabas. Walang gulat sa kanilang mga mata, wala ring hiya. Para bang hinihintay talaga nila ang sandaling ito. "Oh, Isla," sabi ni Clara. Nakataas ang kilay habang tinitingnan ang cake na nagkalat sa makintab na tiles. Sayang naman, Belgian chocolate pa naman yan. Tumingin ako kay Aris, naghahanap ng kahit katiting na pagsisisi. Pero ang nakita ko lang ay inis. "Kanina ka pa ba dyan?" Tanong ni Aris na parang tinatanong lang kung anong oras na. "Bakit?" Ang boses ko ay garalgal. Halos hindi makalabas sa lalamunan. "Bakit kayo pa? Bakit dito pa sa pamamahay ko?" "Pamamahay natin, Isla." Pagtatama ni Clara na may ngiting aso, lumapit siya sa akin at iniabot ang isang folder na asul. "Kaya nga pipirmahan mo na ito para protektahan ang assets niyo ni Aris. Sabi kasi ng lawyer, baka mahabol ng mga pinagkakautangan ng kumpanya ang lupa mo sa Siargao. Itlipat mo muna sa pangalan ni Aris para safe." Kinuha ko ang folder. Transfer of rights. Absolute sale. Ang halaga? Piso. Ang galit na kanina pa namumuo sa tiyan ko ay sumabog. Hinampas ko ang folder sa dibdib ni Aris. "Ang kapal ng mukha niyo!" Sigaw ko. Ang mga luha ay nagsisimula ng bumalong. "Ibinenta ko ang lupa ni tatay para sa tuition mo. Nagkanda ko ba ako sa pagmamasa ng luwad para mabilhan ka ng opisina, tapos ito ang igaganti mo? Niloloko mo ako sa harapang ito? Huwag kang magmalinis, Isla." Biglang sigaw ni Aris, ang mukha niya ay namula sa galit. Nawala na ang Aris na mahinahon. Ito na ang tunay na siya. Pagod na ako sa pagiging martyr mo. Oo, tinulungan mo ako. Pero utang na loob, 5 taon na tayong kasal. Pero anong naibigay mo sa akin? Wala. Lumapit siya sa akin, ang kanyang daliri ay nakaduro sa mukha ko.
Gusto ko ng pamilya, Isla. Gusto ko ng anak. Pero ikaw, tuyo ka na. Wala kang silbi bilang babae. Ang mga salitang yon ay parang sampal na mas masakit pa sa pisikal. Walang silbi. Tumalikod ako para tumakbo paakyat ng hagdan. Kailangan kong kunin ang titulo ng lupa sa vault bago nila makuha. Iyon na lang ang natitira sa akin mula sa mga magulang ko. Isla, bumalik ka dito. Sigaw ni Aris. Narinig ko ang mabibigat na hakbang sa likuran ko. Nasa kalagitnaan na ako ng hagdan nang maramdaman ko ang mahigpit na pagkakahawak sa braso ko. Ibigay mo sa akin ang susi ng vault. Utos ni Aris. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Bitawan mo ako. Pagpupumiglas ko. Sa akin ang bahay na to. Magsama kayo ng kabit mo. Sa gitna ng aming agawan, sa gitna ng bagyong humahampas sa bintana at kidlat na gumuguhit sa langit, naramdaman ko ang isang malakas na tulak. Hindi ko alam kung sinadya niya o dala lang ng puwersa ng pag-aagawan, pero ang balanse ko ay nawala. Ang sumunod na sandali ay parang slow motion. Ang pagbitaw ng kamay ni Aris sa braso ko, ang pagkaatras ng aking paa sa hangin, at ang nakakatakot na pagbulusok pababa. Ang likod ko ay tumama sa matigas na kahoy ng bawat baitang. Ang balikat ko, ang balakang ko, at sa huli, ang ulo ko ay humampas sa marmol na sahig sa paanan ng hagdanan. Ang mundo ay nagdilim sandali. Tapos ay bumalik na may kasamang matinding sakit. Isang sakit na tumutusok mula sa puson ko at gumagapang sa buong katawan. Nakadilat ako, pero hindi ako makagalaw. Nakita ko ang kisame na umiikot. Naramdaman ko ang mainit na likido na dumadaloy sa pagitan ng aking mga hita, humahalo sa chocolate cake na kanina ay nasa sahig. Aris, bulong ko. Ang boses ko ay parang hangin na lang. Tulungan mo ako. Nakita ko siyang bumaba ng hagdan. Huminto siya sa tabi ko. Tiningnan niya ako, hindi nang may pag-aalala, kundi nang may pandidiri sa dugong kumakalat sa puti kong bestida. Sa halip na tulungan ako, yumuko siya. Hindi para hawakan ang kamay ko, kundi para pulutin ang susi na nahulog mula sa bulsa ko. Sorry, Isla, sabi niya ng malamig, habang pinupunasan ang susi sa kanyang panyo. Pero kailangan ko ito. Sa likod niya nakita ko si Clara. May dinampot siyang isang maliit na bagay na nahulog din mula sa akin. Ang pregnancy test kit na ireregalo ko sana kay Aris ngayong gabi. 2 guhit. Positibo. Tumingin si Clara sa akin, tapos sa test kit, at pagkatapos ay ngumiti ng malademonyo. Ibinalsa niya ang kit sa kanyang bulsa. Itinatago ang katotohanang maaaring magpabago sa isip ni Aris. Tara na, Aris, sabi ni Clara. Hayaan mo na siya dyan. Tatawag na lang tayo ng ambulansya pagkatapos nating makuha ang papeles. Iniwan nila ako. Iniwan nila akong nakahandusay sa sarili kong dugo. Ang katawan ko ay nanghihina. Ang bawat hininga ay parang huling hininga. Ang bagyo sa labas ay humahagupit. Tila nakikisama sa bawat patak ng luha at dugo na dumadaloy mula sa akin. Naririnig ko ang tunog ng kanilang pagtawa mula sa opisina habang ako ay nag-iisa sa paanan ng hagdanan. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya. Bakit ako pa ang naiwan sa ulan na mag-isa at sugatan? Ang buhay ko ba isang malaking kalokohan lang? Nang muli kong idilat ang aking mga mata, bumungad sa akin ang isang kisameng puno ng mga mantsa ng tubig at nakakabulag na ilaw ng fluorescent. Ang hangin ay mabigat, amoy gamot at lumang kumot. Tipikal sa isang pampublikong ospital sa probinsya. Ang bawat bahagi ng aking katawan ay nananakit, lalo na ang aking puson. Isang matalas na kirot ang pumupunit sa akin, parang may kung anong mahalaga ang nawala. Inikot ko ang aking paningin sa paligid. Ang aking kama ay gawa sa bakal na may kalawang at ang kurtinang nakasabit ay manipis at may butas. Sa kabilang kama, may isang matandang babae na humihikbi ng mahina. Wala ni isang pamilyar na mukha.
Wala si Aris, wala si Clara. Napadako ang aking kamay sa aking tiyan. Flat, walang umbok. Ang 7 buwang pagdadalantao ko ay tila isang masamang panaginip lamang. Hindi, hindi ito panaginip. Ito ay katotohanan. Pumasok ang isang matandang nurse, may dalang tray ng gamot. Ang kanyang mukha ay pagod at walang emosyon. Gising ka na pala, Miss Isla, sabi niya habang inilalagay ang mga gamot sa tabi ko. Buti na lang at nakahabol pa ang katawan mo. 3 linggo ka ng comatose. 3 linggo. 3 linggo na ang nakalipas simula nang bumagsak ako sa hagdan. Ang anak ko po? Ang boses ko ay parang pinunit na papel, hirap na hirap lumabas. Nasaan ang anak ko? Bumuntong hininga ang nurse. Tiningnan niya ako nang may halo ng awa at pighati. I'm sorry, Iha. Hindi na namin nasagip. Sobra ang internal bleeding at kailangan naming alisin ang iyong matris. Hindi ka na makakapagkaanak pa. Ang hangin sa silid ay tila nawala. Hindi ako makahinga. Ang sakit sa puson ko ay biglang nagkaroon ng pangalan, kawalan. Ang aking sinapupunan, ang puso ng pagkababae ko, ay wala na. Ang amoy gamot sa paligid ay naging amoy ng kamatayan, ng isang pangarap na hinding-hindi na matutupad. Nasaan si Aris? Hindi man lang niya ako binisita. Hindi man lang niya ako inintindi. Ni anino niya ay wala. Nurse, pilit kong tanong. Kahit pakiramdam ko ay dinudurog ang aking lalamunan. Si nanay po. Dinala siya sa ospital noong gabing iyon, di ba? Ang puso niya. Biglang nagbago ang ekspresyon ng nurse. Nagkaroon ng lamig sa kanyang mga mata, halo ng inis at hinanakit. Ang nanay mo? Tanong niya. Ang boses ay matigas. Oo, dinala siya rito noong gabing iyon. Inatake sa puso dahil sa stress. Ayon sa ulat, kailangan niya ng emergency operation. Pero, hindi siya naoperahan. Nag-init ang ulo ko. Bakit hindi? Nasaan ang asawa ko? Si Aris? Hindi ba siya pumirma sa papers? Meron akong sapat na insurance para sa nanay ko. Ang asawa mo? Tumawa ng mapaitang nurse. Mr. Aris, hindi siya pumirma. Ayaw niya. Sabi niya, pera yan ng kumpanya. Hindi ko pwedeng galawin para sa matandang yan. Siya na lang ang nagpa-ospital sa sarili niya. Iyon ang eksaktong sinabi niya sa akin, Isla. Nakita ko ang nanay mo. Nakahiga siya sa bench sa labas ng emergency room. Umaasa na magbabago ang isip ng asawa mo. Pero wala. Hanggang sa, hindi na itinuloy ng nurse ang kanyang sasabihin. Hindi na niya kailangan. Ang huling piraso ng pag-asa ko ay nadurog. Hindi lamang ako nawalan ng anak. Nawalan din ako ng nanay. Ang nanay ko na nagbigay sa akin ng buhay ay namatay dahil sa kasakiman ng lalaking pinakasalan ko. Ang mga labi ko ay nanginginig. Gusto kong sumigaw. Gusto kong gumuho ang buong mundo. Pero walang lumalabas na tunog. Ang lalamunan ko ay tila pinipiga ng isang hindi nakikitang kamay. Ang aking mga daliri ay nagkakandakuba. Kinakalkal ang manipis na kumot sa kama para lang mailabas ang galit na kumukulo sa akin. Ang sakit ng pagkawala ay mas matindi pa sa anumang pisikal na hapdi. Naramdaman ko ang dugo sa ilalim ng aking mga kuko mula sa walang tigil na pagkamot sa kumot. Napasandal ako sa headboard ng kama, ang aking mga mata ay nakatingin sa malayo. Ang larawan ni nanay na nag-iisang sumuporta sa akin at nagturo sa akin ng pagmamahal ay lumitaw sa aking isip. Pinilit ko siyang isipin na buhay pa, na nasa tabi ko pa. Ngunit ang amoy ng kamatayan ay mas matindi kaysa sa alaala ng kanyang matamis na yakap. Nasaan ang hustisya? Ang lahat ng paghihirap ko, ang lahat ng pagsasakripisyo ko ay nagtapos sa ganito. Nakahiga sa isang lumang kama. Walang anak, walang nanay, at walang silbi. Ang buhay ko ay para lang sirain, para lang tapakan ng mga taong pinagkakatiwalaan ko. Isang matandang yaya na nagtatrabaho sa ospital
ang lumapit sa aking kama. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot. Maingat siyang naglagay ng isang maliit na sobre sa ilalim ng aking unan bago siya umalis na tila ayaw niyang makita ng iba. "Miss Ayla," bulong niya bago tuluyang lumabas ng pinto. "Napakabait ng nanay mo. Hindi ko makakalimutan ang huling ngiti niya. Sana, sana may mahanap kang lakas." Lakas? Anong lakas pa ang matitira sa akin? Wala na. Ang lahat ay kinuha na nila. Nanginginig kong kinuha ang sobre. Isang piraso lang yon ng papel. Isang lumang resibo ng grocery. Pero sa likod nito, may nakasulat na pamilyar na sulat kamay ni nanay. Sa Tagalog, "Anak, huwag mong kalimutan ang pinaghirapan natin. May inipon ako para sa'yo. Nasa lumang baul sa ilalim ng sahig sa bodega. Ingatan mo, mahal na mahal kita. Laging tandaan, ang tunay na lakas ng babae ay hindi sa kung ilang anak ang maibibigay niya, kundi sa kung paano niya panindigan ang sarili niya." Ang mga luha na kanina pa pinipigilan ay tuluyan ng bumuhos. Pero sa halip na sakit, nagkaroon ng apoy sa akin. Apoy ng puot. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Aris. May suot na mamahaling barong. Kasama ang dalawang lalaki na nakaputing uniform. Walang awa sa kanyang mga mata. Wala. Para bang ang nakita niya ay isang estranghero. "Oh, Isla, gising ka na pala," sabi ni Aris nang walang emosyon. "Masyado kang nag-iisip. Nabaliw ka na yata. Ako na ang magdadala sa'yo sa isang ligtas na lugar." Ligtas na lugar? Ang mga lalaking nakaputi ay lumapit. May hawak na sinturon na gawa sa balat. Ang mga dingding ng silid ay kulay puti, ngunit may mga mantsa ng lumang amag sa itaas, nagbibigay ng pakiramdam ng pagkaipit. Ang amoy ng disinfectant ay humahalo sa amoy ng kalungkutan ng mga pasyenteng naroroon. Isang pabigat sa aking bawat paghinga. Hindi ito ligtas na lugar. Ito ay isang bilangguan. Dinala ako ni Aris dito para manahimik, para ikubli ang kanyang mga kasalanan. Gabi-gabi, ipinipilit nila akong uminom ng gamot na pampakalma at sa bawat paghigop ko, isinasantabi ko sa ilalim ng aking dila. Hindi ko hahayaang mawala ang aking isip, ang aking alaala. Dahil iyon na lang ang natitira sa akin, ang alaala ng sakit at ang pangako ng paghihiganti. Sa loob ng ilang araw, pinagmasdan ko ang bawat galaw ng mga nasa paligid. Ang mga yaya, ang mga nurse, at ang mga naglilinis. May isang lalaki na tahimik lamang na naglilinis sa mga pasilyo, malalim ang iniisip, tila hindi nabibilang sa lugar na yon. Ang kanyang mga mata ay matalim, ngunit may bakas ng matinding kalungkutan. Siya si Gabriel Agoncillo. Ayon sa narinig kong bulungan ng mga nurse, isang dating abogado na nawalan ng lisensya dahil sa mga dekalibreng kaaway at ngayon ay nagboboluntaryo sa ospital. Marahil ay may alam siya sa mundo ng batas, sa mundo ng paglilitis, sa mundong kinuha sa akin. Isang hapon, nang walang sino man sa paligid, lumapit ako sa kanya habang nililinis niya ang aking silid. "May kilala ka bang pamilya, Marasigan?" Mahina kong tanong. Ang boses ko ay parang bulong. Nagulat siya. Bahagya siyang napaangat ng tingin. Mayroong pagtataka sa kanyang mga mata. Halo ng pag-iingat. "Bakit?" tanong niya. Ang kanyang tinig ay may lalim. "Sila ang asawa ko," sagot ko. "At ang kumuha ng lahat sa akin. Kung tutulungan mo akong makatakas dito, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng impormasyon tungkol sa mga illegal transactions ni Aris. May alam ako sa mga bank accounts niya sa labas, mga kontrata na may kickback, lahat." Tinitigan niya ako ng matagal. Tinitimbang ang aking mga salita. Hindi ko alam kung bakit, ngunit may nakita akong pag-unawa sa kanyang mga mata. Marahil ay alam niya ang sakit ng hustisyang pinagkait. "May isang bagay lang akong hihilingin sa iyo, Gabriel." Dagdag ko, ang aking puso ay bumibilis. "Kunin mo ang urna ng abo ng nanay ko. Hindi ko siya maiiwan dito." Kinabukasan,
Isang gabi ng malakas na pag-ulan, muling sumabay ang langit sa aking kalungkutan. Gumagapang ako sa dilim ng pasilyo, ang bawat hakbang ay maingat, ang bawat hininga ay pinipigil. Si Gabriel ang nagplano ng lahat. Alam niya ang mga shift ng mga guard, ang mga CCTV camera. Nakaabang siya sa service entrance, may hawak na isang manipis na jacket at isang maliit na bag. Nang makalabas kami sa gate, huminga ako ng malalim. Ang sariwang hangin ay masakit sa aking baga, ngunit ito ay simula ng kalayaan. Iniabot sa akin ni Gabriel ang maliit na bag. Nasa loob nito ang isang maliit na urna ng abo. Si Nanay. Mahigpit ko itong niyakap. Tila bumalik ang init ng kanyang yakap. Dinala ako ni Gabriel sa isang liblib na lugar sa labas ng syudad, sa isang lumang sementeryo na puno ng mga nabubulok na lapida. Sa gitna ng malakas na ulan at kulog, doon ko inilibing ang abo ng nanay ko. Walang bulaklak, walang kandila, tanging ang aming mga luha at ang tunog ng pagpatak ng ulan ang naging saksi. Hinding-hindi ako mamamatay, Nanay. Bulong ko habang hinahaplos ang basang lupa. Hindi ako susuko. Buhay ako, Nanay. Buhay ako para maningil sa kanila. Pagkatapos, kumuha ako ng isang basag na salamin mula sa aking bulsa, isang piraso mula sa salamin sa banyo ng ospital. Ang aking mga daliri ay nanginginig, ngunit determinado. Pinutol ko ang aking mahabang buhok. Bawat hibla ay tila nagpapalaya sa bawat taon ng paghihirap, ng pagiging sunod-sunuran. Ang dating isla ay patay na. Isang bagong isla ang isisilang mula sa abo, mula sa sakit, mula sa paghihiganti. Ang pagputol ng buhok ay isang pahayag. Ngayon, ako ay magiging isang babaeng hindi na kailanman magiging biktima. Mayroon din akong kinuha mula sa kanila. Isla, sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay malalim. Ang lahat ng pinaghirapan ko ay kinuha nila sa akin. Lahat ng pag-asa ko sa hustisya, sabay tayong maniningil. Sa isang lumang bus station, habang naghihintay kami ng biyahe patungo sa kung saan, nakita ko ang isang lumang TV sa sulok. Naghahayag ang balita. Aris Marasigan at Clara Garcia. Ikinasal sa isang engrandeng seremonya sa gitna ng kanilang dumaraming kayamanan. May larawan sila, nakangiti, masaya. Ang kanilang mga ngiti ay parang patalim na tumutusok sa aking puso. Ang pera na ginamit nila para sa kasal ay pera ko. Ang kaligayahan nila ay binuo sa ibabaw ng aking mga abo. Ngunit wala na akong luha. Ang aking mga mata ay tuyo na. Ngunit sa halip na kawalan, may nakita akong apoy doon. Apoy ng determinasyon. Apoy ng pangako. Hayaan ninyong maging masaya kayo ngayon, Aris at Clara. Enjoy your stolen happiness. Napatayo ako. Ang bus na sinasakyan namin ay dumating na. Huminga ako ng malalim. Ang aking isip ay malinaw. Hindi ito katapusan. Ito ang simula. Celestine, bulong ko sa hangin. Ang pangalan ay parang isang panalangin. Celestine is coming. 5 taon. 5 taon ang lumipas, ngunit sa bawat segundo, ang alaala ng dugo, ng sakit, at ng mga ngiti ng pagtataksil ay sariwang-sariwa pa rin sa aking isip. Mula sa abo ng aking nakaraan, sa bawat luha na dumaloy, humugis ang isang bagong isla, o ngayon, isang bagong Celestine. Ang mapusok na hangin ng Siargao ay napalitan ng Pino at malamig na hangin ng Manila. Ang ingay ng alon ay nagmistulang malambing na tugtog ng jazz sa mga eksklusibong bistro at ang amoy ng basa at lumang lupa ay napalitan ng mamahaling pabango at sariwang kape. Ang dating bahay na pinaghirapan kong itayo, ang aming pinagtuluan ng dugo at pawis, ay wala na sa akin. Gumuho na yon, tulad ng pangarap ko sa isang pamilya. Samantala, ang kumpanya ni Aris, ang Marasigan Architects, ay nakatayo pa rin.
Ngunit parang isang gusaling gawa sa baraha na anumang oras ay pwedeng bumagsak. Ang pangalan niya ay sumikat. Oo, ngunit hindi dahil sa galing, kundi dahil sa koneksyon at sa pera. Ang pera ko, ang perang ninakaw niya. Pero ang bawat pangingibabaw ay may katapusan. Nasa isang art gallery ako sa Makati. Nakamasid sa isang koleksyon ng mga modernong painting. Ngunit ang tunay kong pinagmamasdan ay ang mga taong dumadalo. Ang mga mukha nila, ang mga bulungan nila, ang kanilang mundo, na ngayon ay handa kong guluhin. Nagsuot ako ng isang itim na gown na gawa sa silk. Simple ngunit elegante na bumabalot sa aking katawan ng may pagtatago. Ang aking mukha ay bahagyang natatakpan ng isang manipis na belo na sinadya kong ilagay, dagdag sa misteryo ng aking pagkatao. Hindi na ito ang dating isla na yumuyo ko sa bawat tingin. Ngayon, ako si Celestine, ang babaeng kayang baligtarin ang mundo sa isang sulyap. Miss Celestine, isang tinig ang bumulong sa aking tainga. Ito si Gabriel, na ngayon ay aking personal na legal counsel. Ang dating abogado, na nawalan ng lisensya, ay nagbalik ng may mas matalas na utak at mas malamig na diskarte. Ang kailangan nating lupa ay binili na natin under your dummy corporation. Alam kong si Aris ang unang gustong bumili noon para sa bago niyang project. Ngumiti ako. Ang ngiti ko ay hindi na umabot sa aking mga mata. Mabuti. Magkita kami bukas ng umaga. Gusto kong makita kung paano siya magpupumilit. Kinabukasan, sa loob ng isang mamahaling coffee shop, may isang lalaking nakaupo sa sulok, mukhang tensyonado. Ang kanyang buhok ay medyo manipis na at may mga guhit na ng pagod sa ilalim ng kanyang mga mata. Suot niya ang isang branded na polo shirt, ngunit ang kulubot dito ay nagpapakita ng kanyang pagiging pabaya. Si Aris, ang lalaking minsang nagpahintulot sa aking mamatay sa paanan ng aming hagdan. Dumating ako, kasama si Gabriel. Direkta akong umupo sa kanyang harapan. Bahagya akong nag-angat ng belo, sapat lang para makita niya ang aking bahagi ng mukha. Ang aking boses ay malalim, kalmado, at binago ko ang tono para maging mas otoritatibo. Mr. Marasigan, bungad ko, walang bakas ng emosyon. Ako si Celestine. Narinig ko ang tungkol sa iyong kumpanya at ang tungkol sa lupa na nais mong bilhin. Nagulat siya. Bahagya siyang napaatras. Tiningnan niya ako. Sinisikap na kilalanin, ngunit walang anumang pagkilala sa kanyang mga mata. Kung meron man, iyon ay paghanga. Hindi na niya makikita ang dating isla. Ang mga mata niya ay nakakita lamang ng kapangyarihan at pera. Miss Celestine, sabi niya, pilit nang ngumingiti. Isang karangalan na makita kayo. Oo, ang lupang iyon ay mahalaga sa amin. Ito ang susi sa aming pag-unlad. Hindi ko pinansin ang kanyang paglilinaw. Ang aking mga mata ay kalmado, nagmamasid sa bawat galaw ng kanyang mukha. Ang lupa ay binili ko na, sabi ko. Ngunit handa akong makipag-ugnayan sa iyo, Mr. Marasigan. Mayroon akong isang proposal. Naliwanagan ang kanyang mukha, parang isang bata na nakakita ng laruan. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa kasakiman. Hindi niya inalala kung bakit mayaman ako o kung saan ako galing. Ang nakita niya lang ay isang pagkakataon. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kagustuhang makipagsabwatan. Hindi niya ako nakilala. Hindi niya nakita ang babaeng pinaslang niya ang pamilya. Hindi niya nakita ang mga luha. Ang nakita niya lang ay pera. Hindi na ako ang isla na kanyang pinakasalan. Ang bawat sugat ay pinagaling ko. Ngunit sa bawat paggaling, may natirang pilat na nagsilbing paalala. Inabot niya ang kanyang kamay. Akmang hahawakan ng akin para makipagkamay. Bago pa man dumampi ang kanyang balat sa aking balat, maingat kong kinuha ang aking panyo na gawa sa seda. Bahagya kong pinunasan ng aking kamay
Bago ko siya pinahintulutang hawakan, nagulat siya, ngunit mabilis niyang itinago ang gulat sa isang pilit na ngiti. Ang kanyang pride ay mas importante kaysa sa kanyang pakiramdam. Hindi niya nakita ang paglait. Ang nakita lang niya ay ang pagkakataon para sa kanyang kapangyarihan. Interesado ako, Mr. Marasigan. Sabi ko, ang aking tinig ay malamig at malinaw. Ngunit sa aking mga pamumuhunan, gusto ko ng seguridad at alam kong meron kang isang ari-arian na maaaring maging angkop para dyan. Kumunot ang noo ni Aris. Ano po iyon, Miss Celestine? Ngumiti ako ng bahagya, isang ngangiting hindi umabot sa aking mga mata. Gusto ko ang iyong bahay, Mr. Marasigan. Ang bahay na pinagtirhan mo kasama ang iyong dating asawa. Iyon ang magiging collateral mo sa akin. Nabilaukan si Aris sa kanyang kape. Ang kulay ng kanyang mukha ay biglang nagbago mula sa kasakiman patungo sa gulat at sa huli, pagkabahala. Ang bahay na yon ay hindi lang bahay. Iyon ang trophy niya kay Clara, ang simbolo ng kanilang pagtatagumpay. Ang bahay na yan ang nagtatago sa bawat alaala ng aking pagdurusa. At ngayon, ito ang magsisilbing susi sa pagbagsak niya. Pero, Miss Celestine, pilit niyang sabi, ang kanyang boses ay nanginginig. Malaki yon. Ito lang ba ang kailangan ninyo? Bakit iyon pa? Tumingin ako sa kanyang mga mata. Isang tingin na matagal nang inipon mula sa 5 taon ng paghihintay. Dahil ang bahay na yon, Mr. Marasigan, sabi ko, ay may malaking sentimental value para sa akin. Gusto ko itong bilhin. O kung hindi, kalimutan mo na ang investment ko. Ang kanyang mga mata ay naglalakbay, nagkukumpara sa halaga ng proyekto niya sa halaga ng bahay. Ang kasakiman niya ay mas matindi kaysa sa kanyang pagmamahal. Alam kong pipiliin niya ang pera. Habang nag-iisip siya, may isang mensahe ang dumating sa telepono ko mula kay Gabriel. Clara just went to the salon. Nagrereklamo sa mga kaibigan niya kung gaano kakahigpit na negosyante. Prepare for the drama. Alam kong hindi niya hahayaang malaman ni Clara ang kasunduan na ito. Ang bahay na yon ay simbolo ng kanilang pagmamay-ari, ng kanilang kapangyarihan sa akin. Ngunit ngayon, ito ay magiging tanda ng kanilang pagkawasak. Sige, Miss Celestine, sabi ni Aris pagkatapos ng mahabang katahimikan. Ang boses niya ay hirap na hirap lumabas. Pumapayag ako. Ngumiti ako. Isang nangiting hindi nakita ni Aris, ngunit alam kong nakita ni Gabriel. Ito ang simula ng laro. Ngunit may isa pang kondisyon. Mabuti, sabi ko. Tumayo ako. Pero bago mo pirmahan ang kahit anong papeles, Mr. Marasigan, gusto kong ikaw mismo ang mag-imbita sa akin sa isang family dinner. Sa inyong bahay. Gusto kong makilala ang buong pamilya mo, lalo na ang iyong asawa. Ang mukha ni Aris ay biglang namutla. Ang pagkabahala ay umakyat sa kanyang mga mata. Ngayon, hindi na lang ari-arian ang nakataya. Ang kanyang peking pamilya, ang kanyang reputasyon, ang lahat. Ang hangin sa loob ng mansyon ni Aris ay hindi kailanman naging kalmado. Ngunit nitong mga nakaraang araw, tila mas bumibigat pa ito. Ang mga bulungan ng pagkadismaya ay nagiging malakas na sigawan at ang mga pilit na ngiti ay napapalitan ng mga matalim na sulyap. Mula sa malayo, naririnig ko ang bawat tunog, bawat salita, at bawat paghinga nila. Ang bahay na yon ay dati kong tahanan. Ngayon, ito ay isang entablado kung saan itinatanghal ang kanilang pagbagsak. Saan galing ang lahat ng resibo na yan, Aris? Ang boses ni Clara ay tumatakas sa mga dingding ng kanilang kwarto, puno ng pagdududa at galit. Designer bags, alahas, at ang bill ng club. Hindi ba dapat nagtitipid tayo? Naghihingalo na ang kumpanya mo, Aris. Hindi ka ba nahiya sa sarili mo? Wala kang pakialam, Clara. Sagot ni Aris, ang kanyang tinig ay may pagkairita. Sarili kong pera yan. Huwag kang makialam sa mga gastusin ko. Mas malaki pa ang bills mo sa spa
at sa Botox kaysa sa akin. Isa kang walang silbi. Hindi ka man lang makapagbigay sa akin ng tagapagmana. Ang pagkawala ng anak ko, ang kawalan ng kakayahan kong maging ina, ay naging sandata niya noon. Ngayon, iyon din ang sandata laban sa kanyang bagong asawa. Ang karma, tila, ay may sariling paraan ng pagpapatawa. Mula sa kanyang kwarto sa ibaba, sumigaw si Doña Marga, ang ina ni Aris, na ang boses ay parang pumutok na latigo. Tama na, Clara. Ang ingay ninyo. Wala ka na ngang maibigay na anak. Wala ka pa ring silbi sa bahay. Ang dating asawa ni Aris, kahit papaano, ay may naibigay na pangalan sa apelyido namin. Ikaw? Wala. Ang mga salitang yon ay tumagos sa akin, kahit hindi para sa akin. Naalala ko ang bawat beses na dinuduro ako ni Doña Marga dahil hindi ako nagdadalang tao, ang bawat panlilibak niya sa aking pamilya. Ngayon, si Clara naman ang biktima, ngunit hindi ako naawa. Ang awa ay isang luho na matagal ko nang itinapon. Hindi ko na kailangan pang pumasok sa bahay na yon para guluhin sila. Ang mga regalo ko na lang ang magsisimula ng kaguluhan. Gabriel, tawag ko sa aking phone. Ang aking tinig ay kalmado. Ipadala mo na ang regalo sa bahay nila Aris. Isang set ng morning blossom na gawa sa porselana. Siguraduhin mong nakabalot ng maganda at may card na simpleng nakasulat para sa bahay na puno ng pag-asa. Celestine. Ang morning blossom ay disenyo na aking ginawa para sa aking nanay. Ito ang paborito niyang bulaklak sa aming hardin. Ang pagpapadala ng regalong iyon, alam kong magbibigay ng kaba sa puso ni Clara. Magkukunwari siyang natutuwa, ngunit sa loob niya, kakainin siya ng inggit. Dumating ang delivery. Naririnig ko ang bulungan ni Clara tungkol sa ganda ng mga pinggan at kung gaano kamahal iyon. Ngunit ang bawat papuri niya ay puno ng kaplastikan. Pagkatapos ng ilang araw, tinawagan ko si Aris. Mr. Marasigan, bungad ko. Ang aking tinig ay malambing, ngunit may awtoridad. Kumusta ang mga papeles ng bahay? At ang iyong pamilya? Sana naman ay maayos ang lahat. I miss Celestine. Narinig ko ang pilit niyang tawa sa kabilang linya. Okay lang po. Nag-aaway lang po kami ni Clara. Alam mo naman, problema sa pera. Pera? Bahagya akong tumawa. Isang tawang puno ng pang-aasar. Hindi ba dapat ay sinusuportahan ka ng iyong asawa, Mr. Marasigan? Hindi ba dapat ay kasama mo siyang bumubuo ng imperyo? Kung ganyan lang ang asawa mo, baka mas makabubuti kung mag-isa ka na lang. O kung makahanap ka ng mas nakakaunawa, mas may kakayahang sumuporta sa'yo. Natahimik si Aris. Alam kong ang kanyang isip ay nagtatrabaho, tinitimbang ang aking mga salita, naghahanap ng pagkakataon. Alam kong ang kanyang katapatan kay Clara ay mas manipis pa sa papel. Ang pagmamahal niya ay matagal nang namatay sa kanyang sarili. Ang pagmamahal niya ay para lang sa sarili niyang ambisyon, Gabriel. Clara just hired a private investigator. She thinks you're trying to steal Aris from her. She's getting desperate. Be careful. Gumiti ako. Ang desperasyon ni Clara ay musika sa aking mga tainga. Ang bawat galaw niya ay isang malinaw na tugtog sa simponya ng kanyang pagbagsak. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog si Clara, nakita ko si Aris na dahan-dahang bumangon. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang ilaw nito ay nagbibigay ng kakaibang liwanag sa madilim na kwarto. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nagtatype siya ng isang mensahe. Ipinadala niya ito sa isang numero na matagal na niyang itinatago. Ang mensahe ay simple. Miss Celestine, kailan tayo magkikita? May gusto akong ipagtanong. Solo lang tayo. Pinindot niya ang send. At pagkatapos, lumabas siya ng kwarto patungo sa kanyang opisina. Dahan-dahan niyang kinuha ang folder na kulay asul mula sa vault. Ang folder ng mga papeles ng bahay. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hinahawakan ng ballpen. Alam kong nakita niya ang aking pangalan sa kontrata.
Ang kanyang mga mata ay nagtatanong, nagdududa, ngunit ang kanyang kasakiman ay mas matindi kaysa sa kanyang pag-iingat. Pinirmahan niya ang mga papeles. Walang alam si Clara, walang alam ang kanyang ina. Ang bahay na yon, ang simbolo ng kanilang pekeng kaligayahan, ay ngayon ay nasa aking kamay. Ang malaking ballroom ng isang high-end hotel sa Makati ay napupuno ng halakhak, bulungan at ang kumikinang na tunog ng mga baso na nagbabanggaan. Ito ay isang charity gala, ang uri ng pagtitipon kung saan ang mga mayayaman ay nagpapakitang gilas ng kanilang yaman at kabutihang loob sa publiko. Ngunit para sa akin, ito ay isang masining na entablado. Naglakad ako sa gitna ng karamihan, suot ang isang emerald green gown na gawa sa silk. Simpleng ngunit nagpapakita ng aking figura ng may karangalan. Ang aking mukha ay nakangiti, ngunit ang aking mga mata ay nakatago sa likod ng isang pares ng mamahaling salaming pang-araw na sinadya kong isuot. Isang aksesoris na nagdaragdag sa aking misteryo bilang si Celestine. Ang bawat hakbang ko ay may tiwala, may kapangyarihan. Hindi na ako ang isla na nagtatago sa dilim. Mabilis akong nakita ni Doña Marga, ang ina ni Aris na dating mapanlait sa akin, ay ngayon ay ngiting-ngap ng ngiti at pumunta sa akin ng may pagmamadali. Ang kanyang mga alahas ay kumikinang sa ilalim ng chandelier. Ang kanyang ngiti ay pilit. Miss Celestine, isang karangalan na makita kayo rito. Bati niya, ang kanyang tinig ay puno ng kaswitan na nakakapangilabot. Ang Marasigan family ay sobrang nagpapasalamat sa iyong pagtitiwala sa aming kumpanya. Sana ay maging masaya ka sa aming piging. Inabot niya ang kanyang kamay. Akmang hahawakan ng akin. Hindi ako umatras. Pinahintulutan ko siyang hawakan ng aking kamay. Ngunit ang init ng kanyang palad ay tila nakakapaso sa akin. Sa aking isip, nakikita ko pa rin ang bangkay ng nanay ko. Nakahiga sa malamig na sahig ng ospital habang ang anak niya ay nagdiwang ng kasal. Siyempre, Doña Marga, sagot ko, ang aking tinig ay kalmado. Halos walang emosyon. Gustong-gusto ko ang mga charity gala na tulad nito. Ang makatulong sa kapwa, lalo na sa mga nangangailangan ng tulong medikal, ay isang napakagandang layunin, hindi ba? Kumunot ang noo ni Doña Marga. Bahagya siyang natigilan, tila may naalala, ngunit mabilis niyang itinago ang reaksyon. Oo, Miss Celestine. Ang pagtulong sa may sakit ay tunay na pinagpapala. Nakarating na rin si Aris at Clara. Ang kanilang mga muka ay pilit na nakangiti sa akin. Si Clara, na may suot na mamahaling gown, ay pinipilit na maging casual. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa pagdududa at inggit. Miss Celestine, bati ni Aris. Pilit na ngumingiti. Salamat sa pagdating. Siyempre, sagot ko. Tiningnan si Aris, ngunit mabilis na ibinaling ang tingin kay Doña Marga. Doña Marga, nais kong ipahayag ang aking paghanga sa inyong pamilya. Hindi ko makakalimutan ang inyong dedikasyon sa pagtulong sa mga kapuspalad, lalo na sa mga ospital. Ang mga mata ni Doña Marga ay lumaki ng bahagya, bahagyang namutla ang kanyang mukha. Tila narinig niya ang hindi ko sinabi. Kaya, patuloy ko, tumingin ako sa host ng programa. Nais kong magbigay ng isang malaking donasyon sa ospital ng Maynila na nag-aalaga sa mga pasyente na may sakit sa puso. Ang donasyon na ito ay ipapangalan ko sa isang inang pinabayaan upang gunitain ang lahat ng mga ina na dumanas ng pagpapabaya. Naway ang halagang ito ay makatulong upang wala ng ina na mamatay dahil lamang sa kakulangan ng pondo para sa kanilang operasyon. Ang aking boses ay malinaw, malakas, at tumatagos sa bawat sulok ng silid. Ang halaga ng donasyon ay naging sanhi ng bulungan at paghanga ng mga tao. Ngunit ang aking mga mata ay nakatuon lamang kay Doña Marga. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit siyang pumapalakpak. Ang tunog ng kanyang palakpak ay tila walang laman.
Ang kanyang hiya ay mas matindi kaysa sa anumang sakit. Nakita ko ang palilisik sa mga mata ni Aris habang tinitingnan niya ang kanyang ina. Alam kong nagdududa na siya. Alam niyang may koneksyon ang mga salita ko sa kanilang nakaraan, ngunit hindi na siya makakaatras. Pagkatapos ng seremonya ng donasyon, lumapit ako kay Aris at Clara. Mr. Marasigan, sabi ko, ang aking tinig ay may lambing. Ang iyong ambisyon ay talagang kahanga-hanga. Kaya mong gumawa ng kahit ano para sa iyong pangarap. Iyon ang gusto ko sa isang business partner. Tiningnan ko si Aris at pagkatapos ay ibinaling ang aking tingin kay Clara. Ngunit sana, kasama mo ang isang asawa na tunay na makakatulong sa iyo. Ang isang babae na hindi lang magaling sa paggastos, kundi magaling din sa pagsuporta. Ang mga mata ni Clara ay nanlilisik sa galit. Ang kanyang ngiti ay nawala. Alam kong narinig niya ang aking mga patutsada. Miss Celestine, kailangan ko lang mag-CR. Sabi ni Clara, ang kanyang boses ay nanginginig. Mabilis siyang umalis. Ang kanyang mga hakbang ay mabibigat. Tiningnan ako ni Aris ng may pag-aalala. Ngunit ngumiti ako ng bahagya. Huwag kang mag-alala, Mr. Marasigan. Sabi ko, minsan, ang mga kailangan lang ng mga babae ay konting pansin. Ngunit ang iyong focus ay dapat sa negosyo. 'Di ba? Umiling si Aris. Tila nagtataka. Tama po kayo, Miss Celestine. Ngumiti ako. Ang aking golden moment ay narito. Lumapit ako kay Doña Marga na tahimik lang sa sulok, halos hindi na humihinga. Yumuko ako ng bahagya at ibinulong sa kanya sa malalim na Tagalog ang isang lumang kasabihan. Naalala niyo pa ba, Doña Marga? Ang puno na nagbubunga ng kasakiman ay magbibigay ng bunga ng pait. At ang utang na loob ay hindi kailanman mababayaran ng panlalamig. Ang kanyang mukha ay nagdilim. Tila may multo ang kanyang nakita. Alam kong naiintindihan niya ang bawat salita ko. Alam kong nakita niya ang isla na akala niya ay patay na. Naglakad ako patungo sa restroom. Ang aking mga hakbang ay kalmado, may tiwala. Alam kong susundan ako ni Clara. Nang makapasok ako sa loob, hinarang ako ni Clara. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Sino ka? Sigaw niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Sino ka ba talaga? Bakit pakiramdam ko? Pakiramdam ko ay matagal na kitang kilala. At ang pabango mo, amoy isla. Dahan-dahan kong inalis ang aking salaming pang-araw. Tumingin ako sa kanya sa salamin. Ang aking mga mata ay walang awa. Nakita ko ang gulat sa kanyang mukha. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Hindi kaya. Bulong niya, ang kanyang mga mata ay lumaki sa pagkatakot. Hindi, imposible. Nakaharap ako kay Clara sa salamin ng comfort room. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang mga mata ay nanlalaki sa gulat at takot. Ang dating isla, ang babaeng sunod-sunuran at mahina, ay tila isang multo na bumalik para guluhin ang kanyang konsensya. Ngunit hindi ako multo. Ako ay isang panaghoy na nagkatawang tao, isang bangungot na gising. Hindi, bulong ni Clara, umiling-iling. Hindi ikaw. Patay ka na. Nakita kitang naghihingalo. Ang multo ay hindi namamatay, Clara. Sagot ko. Ang aking tinig ay kalmado. Halos bumubulong, ngunit may matalim na dulo. At ang katotohanan ay mas mahirap patayin kaysa sa isang tao. Tinitigan ko siya sa mata. Ang aking tingin ay walang pagbabago. Bakit? Nagtataka ka kung paano ako nakalabas, kung paano ako nabuhay, o kung paano ko nalimutan ang iyong pagtataksil? Hindi ko kailangang magalit, hindi ko kailangang sumigaw. Ang lamig ng aking mga salita ay mas matindi pa sa anumang galit. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata, ang pagdududa. Alam kong ang kanyang isip ay nagtatrabaho, pilit na pinaniniwalaan ang kanyang sarili
na ako ay baliw o isang kakaibang kamukha. Huwag kang mag-imbento, Aisla, sabi niya. Pilit na pinatitigas ang kanyang boses, ngunit halata ang panginginig. Nababaliw ka na naman. Hindi ka si Celestine. Sino ka ba talaga? Sino ka rin, Clara? Balik kong tanong, ngumiti ng bahagya. Ngunit ang nangiti ko ay hindi umabot sa aking mga mata. Ikaw ang nagsabi sa akin noon na magtiwala ako sa'yo. Ikaw ang nagsabi na kaibigan kita. Ngayon, tingnan mo ang ating mga sarili. Ang isa sa atin ay nabubuhay sa kasinungalingan. Ang isa naman ay lumabas mula sa abo. Hindi ko na siya binigyan ng pagkakataong sumagot. Lumabas ako sa comfort room, iniwan siyang nakatayo doon, nanginginig at puno ng pagdududa. Ang simula ng kanyang pagbagsak ay ang simula ng kanyang pagdududa sa sarili. Kinabukasan, ang balita ay kumalat na parang apoy sa kagubatan. Ang proyekto ni Aris ay nagkaroon ng malaking problema sa permit. Ayon sa mga ulat, may malaking anomalyang nakita sa mga papeles na maaring humantong sa pagkaantala ng konstruksyon at multa. Ito ay gawa ni Gabriel. Ginawa niyang perpekto ang bawat butas, bawat loophole para hindi na makatakas si Aris. Tinawagan ako ni Aris, ang kanyang tinig ay puno ng desperasyon. Miss Celestine, may problema. Ang project ko, pwede bang pakiusapan niyo ang mga may-ari ng lupa? Kung hindi, mawawala ang lahat sa akin. Mr. Marasigan, sagot ko, kalmado. Mayroon tayong kontrata. Kung hindi matutuloy ang proyekto, babawiin ko ang lahat ng investment ko. At kung hindi mo mababayaran, kukunin ko ang collateral, ang bahay mo. Natahimik siya. Alam kong nag-iisip siya ng paraan para makatakas. At ang pinakamadali at pinakatarantadong paraan ay ang isisi sa iba. Tingin ko, patuloy ko, mayroon kang dapat sisihin para dito. Mr. Marasigan, sigurado ka bang ang lahat ng papeles mo ay maayos? Baka may nagkamali. Baka may nagdaya. Si Clara! Bigla niyang sigaw. Ang kanyang boses ay puno ng galit. Siya ang nagayos ng papeles ng permit. Sinabi ko na sa kanya na ayusin niya sa mamoysusin niya pero siguro nagkamali siya. Walang silbi talaga. Ito ang eksaktong inaasahan ko. Matapos ang aming pag-uusap, ibinaba ko ang telepono. Tinawagan ko si Gabriel. Ipadala mo na ang regalo kay Clara. Sabi ko, gusto kong marinig ang kanyang sigaw. Ipinadala ni Gabriel sa cellphone ni Clara ang isang recording. Isang piraso ng pag-uusap namin ni Aris kung saan malinaw niyang sinisisi si Clara sa pagkakamali. Ang boses ni Aris, ang bawat salita, ang bawat paninisi ay parang punyal na tumutusok sa puso ni Clara. Kinagabihan, naglakad ako pa uwi. Ang aking mga paa ay matulin. Habang papalapit ako sa dating bahay namin, na ngayon ay halos akin na, narinig ko ang sigawan sa loob. Ang ingay ay tumatagos sa mga dingding at sa bawat sigaw, narinig ko ang pagbagsak ng mga bagay. Gabriel, Clara is on fire. She just found the recording. Aris is home now. Pumasok ako sa gate. Dahan-dahan. Ang mga ilaw sa loob ay patay-sindi. May umuusok mula sa bintana. Amoy ng nasusunog na tela. Sa loob, nakita ko si Clara na may hawak na isang lighter. Ang sahig ay puno ng mga nakakalat na damit at papel. Si Aris ay nasa isang sulok, tinatakpan ng kanyang ulo habang si Clara ay sumisigaw. Ang dami mong kasinungalingan, Aris. Sigaw ni Clara. Ang kanyang mukha ay puno ng luha at galit. Wala kang silbi. Ginawa mo lang akong tanga. Ginawa mo lang akong panakipbutas sa mga kasalanan mo. At ngayon, pati ang bahay na to, isinangla mo kay Celestine. Hindi mo man lang sinabi sa akin, Aris. Pinirmahan mo nang walang alam ang asawa mo. Biglang nagdilim ang mukha ni Aris. Nakita ko ang isang lumang kahon ng gatas na nakalagay sa sulok ng mesa. Isa sa mga lumang lalagyanan ng gatas na pininturahan ko dati ng mga disenyo ng bulaklak. Lumapit siya doon at sa ilalim ng mga lumang papel,
may nakita siyang isang gintong palayok. Ito ang isa sa mga unang obra maestra ko. Isang munting palayok na hugis bilog na may disenyong dahon at ibon na iniregalo ko sa kanya noong bago pa lang kami kasal. Akala niya wala na iyon. Ngunit itinago niya pala. "Sino ka ba talaga, Celestine?" Sigaw ni Aris. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang hawak ang palayok. Alam kong nagsisimula na siyang pagdudahan ang lahat. Ang pagkakapareho ng aking mga gawa sa gawa ko noong nakaraan, ang aking kaalaman sa kanyang mga transaksyon, at ang aking pagiging Celestine. Hindi ko na kayang pigilin ang nangiti. Isang ngangiting puno ng pananagumpay. Ang mga ahas ay nagsisimula ng magkagat-kagat. Biglang, sa gitna ng sigawan, tumakbo si Aris patungo sa kanyang opisina. Sinundan ko siya, hindi nagtatago. Bubuksan niya ang pinto. Nang makarating siya sa loob ng kanyang opisina, nakita niya ako. Nakatayo ako sa harap ng kanyang mesa. Sa aking kamay, may hawak akong isang ballpen at sa mesa, ang isang piraso ng papel. "Aris," sabi ko, ang aking boses ay malinaw. "Bago ka magtanong ng kung ano-ano, meron tayong dapat pag-usapan." Ngunit hindi na siya nakinig. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa aking mukha, na ngayon ay ganap nang nakalantad sa ilalim ng ilaw ng kanyang opisina. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis. Nabasa niya ang bawat sugat na iniwan sa aking loob. Nakita niya ang isla na matagal na niyang inakalang wala na. "Isla?" Mahinang banggit niya. Bakas ang pangamba sa tinig. "Ikaw ba yan? Buhay ka. Paano nangyari?" Inabot niya ang isang paper knife sa ibabaw ng mesa. Isang manipis at matalim na gamit para sa papel. Tumama ang ilaw ng desk lamp sa mukha ni Aris, inilalantad ang bawat guhit ng gulat at takot. Kumikinang ang hawak niyang bagay, ngunit hindi na ako natinag. Ang pangambay matagal nang naglaho sa akin, kasabay ng mga nawalang pangarap at alaala. "Isla?" Ulit niya. Nanginginig ang boses, pilit inuunawa ang nasa harap niya. "Ikaw nga. Paano? Akala ko." "Akala mo wala na ako?" Sagot ko ng payapa. Halos walang kulay ang tinig. "Iyon ba ang pinili mong paniwalaan, Aris? Mas magaan sigurong isipin iyon para hindi ka naharapin ng bigat ng lahat ng ginawa mo." Napaurong si Aris. Dahan-dahang ibinaba ang paper knife at ang tapang sa kanyang mga mata ay tuluyang napawi. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, puno ng galit na ngayon ay nahaluan ng desperation. "Hindi ako ang may kasalanan, Isla. Hindi ko sinasadya. Aksidente ang lahat. Ikaw ang nagpumilit na hawakan ang mga papeles." "Aksidente?" Tumawa ako ng mapait. Isang tawang puno ng pangungutya. "Ang paglaglag ko sa hagdan ay aksidente? Ang pag-iwan mo sa akin na naghihingalo ay aksidente? Ang hindi mo pagpirma sa papeles ng operasyon ng nanay ko ay aksidente? Ang pagtatapon mo sa akin sa mental hospital para matakpan ang kasinungalingan mo? Aksidente ba ang lahat ng yan, Aris?" Ang kanyang mukha ay namutla. Hindi siya makasagot. Ang kanyang mga mata ay naglalakbay, naghahanap ng pagtakasan. Biglang bumukas ang pinto. Si Gabriel, na tahimik na nakikinig sa labas, ay pumasok. Nakita niya ang paper knife sa kamay ni Aris. Mabilis siyang kumilos. Hinawakan niya ang braso ni Aris at marahan ngunit matibay na inagawang kutsilyo. "Hindi mo na kailangan ng ganyan, mister. Marasigan." Mariing wika ni Gabriel, may bigat ang bawat salita. "Hindi ka na makakaiwas sa pananagutan." Humarap ako kay Aris. Sa sandaling iyon, malinaw na nagbago ang timbangan. Ako na ang may hawak ng lakas. Hindi ako bumalik para humingi ng awa, mahinahon kong sabi. Bumalik ako para maningil, hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa anak natin. Mula sa aking bag, inilabas ko ang isang craft paper envelope at inihagis sa ibabaw ng mesa. Bumuka iyon at lumantad ang isang maliit na larawan, ang ultrasound ng anak namin.
7 buwan sana. Isang munting anyo na hindi na nagkaroon ng pagkakataong masilayan ang mundo. 5 buwan na ang dinadala ko noon nang mangyari ang lahat. Patuloy ko, bahagyang nanginginig ang tinig, ngunit matatag ang paninindigan. Dahil sa mga desisyon mo, nawala siya. At kasabay niyang gumuho ang buhay ng nanay ko. Sa loob ng 5 taon, namuhay ako sa anino, habang kayo ni Clara ay naligo sa yaman na kinuha ninyo mula sa akin. Tahimik ang silid, at sa katahimikang yon, nagsimulang gumuho ang mundong inakala nilang kanila magpakailanman. Akala mo, ang lahat ay matatapos sa pagkalimot? Hindi, Aris. Hindi ganoon. Lumapit ako sa kanya. Ang aking mga mata ay nakatitig sa kanyang mga mata. Ang pinakamasakit na paghihiganti ay hindi ang mamatay ka. Ang pinakamasakit ay ang mabuhay ka at makita mo kung paano mo winasak ang lahat ng dapat sana ay sayo. Inihagis ko sa kanyang muka ang isang stack ng papeles, ang mga ebidensya ng kanyang pagnanakaw sa kumpanya, ang mga pekeng transaksyon, ang mga kickback. Ang lahat ng impormasyon na ibinigay ko kay Gabriel ay nakalagay doon. Mayroon kang 2 pagpipilian, Aris, sabi ko. Ang aking tinig ay malamig. Sa nalalapit na charity event ng Marasigan Architects bukas, aaminin mo sa harap ng publiko ang lahat ng kasalanan mo, ang iyong pagtataksil, ang pagpatay mo sa nanay ko, at ang pagtatago mo sa akin, ang pagtanggi mo sa aking anak. Lahat. O itutuloy ko ang kaso laban sa'yo at hindi ka lang mapapahiya, kundi makukulong ka ng habambuhay. At makikita mo ang iyong pamilya na mawasak at si Clara na mabaliw. Alin sa 2, Aris? Umupo si Aris sa kanyang upuan. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha. Nanginginig siya. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Ang kanyang pangarap na maging isang tinitingalang arkitekto ay guguho na. Papero, Isla, bulong niya. Ang kanyang tinig ay parang bata, nagmamakaawa. Paano ang pangalan ko? Paano ang aking legacy? Maawa ka, Isla. Naging mag-asawa tayo. Naisip mo pa ba ang mga pinagsamahan natin? Tinitigan ko siya ng malamig. Ang golden moment ko ay narito. Lumuhod siya sa aking harapan. Ang kanyang mga kamay ay nakakapit sa aking tuhod. Isla, patawarin mo ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon para sa ating 2. Magbabago ako para sa'yo. Pero ang nakikita ko lang ay ang gabi sa hagdanan. Ang kanyang malamig na tingin habang iniwan niya akong naghihingalo. Ang kanyang pagtanggi sa nanay ko. Ang mga pinagsamahan natin, Aris, sagot ko. Hinayaan siyang lumuhod doon. Hindi ko man lang siya hinawakan. Ay matagal nang namatay sa gabing iniwan mo akong mag-isa sa dilim. Ang pagmamakaawa mo ay hindi na makakapagbalik sa aking anak. Hindi na makakapagbalik sa nanay ko. Tumayo ako at lumabas. Si Gabriel ay sumunod sa akin. Ngunit bago pa man ako makalabas ng pinto, narinig ko ang isang malakas na sigaw mula sa loob ng kwarto. Si Clara. Nagmamadali siyang bumaba sa hagdanan. Ang kanyang muka ay puno ng galit na hindi na makontrol. May dala siyang isang container. Ang amoy ng gasolina ay agad na kumalat sa hangin. Kung hindi ko makukuha ang gusto ko, sigaw niya, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Walang sino man ang makakakuha. Kung babagsak ako, babagsak tayong lahat. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang direksyon, sa mga gawaing sining na gawa sa ginto. Ang mga unang piraso ng gawaing kamay ni Isla na nakadisplay sa glass cabinet sa living room, ang tanging alaala ng nakaraan. Ang Grand Ballroom ng Manila Peninsula ay napuno ng nagliliwanag na mga ilaw, mamahaling pabango, at mga bulong ng paghanga. Ang gabi ay nakalaan para sa exhibition ng Huyetle, ang aking unang solo show bilang Celestine, ang misteryosong artist na nagbigay ng bagong muka sa sining ng gawaing kamay.
Sa gitna ng entablado, nakatayo ang isang koleksyon ng mga porselanang binasag at muling binuo. Bawat piraso ay pininturahan ng pulang kulay na tila dugo. Ang aking sining, ang aking kwento, ang aking paghihiganti. Bawat piraso ay may nakasulat na bahagi ng aking nakaraan. Ang pangako na nabasag, ang sumpa ng pagtataksil, ang luha ng inan. Narito ang lahat ng mga VIP, mga kritiko ng sining, at syempre, ang pamilya, Marasigan, si Aris, Clara, at Doña Marga. Ang kanilang mga mukha ay pilit na nakangiti. Ngunit sa bawat sulyap nila sa aking mga obra, nakikita ko ang pagdududa at takot sa kanilang mga mata. Lalo na kay Aris, alam kong gabi na ito ng kanyang paghuhukom. Nagsimula ang programa. Humakbang ako patungo sa entablado. Suot ang isang puting gown na simple ngunit may dalang bigat ng kasaysayan. Hawak ko ang mikropono. Ang aking boses ay kalmado at malinaw. Kahit pa ang aking puso ay bumibilis. Maraming salamat sa inyong pagdalo. Bungad ko. Ang bawat piraso ng sining na nakikita ninyo ngayon ay gawa sa sakit, sa pagtataksil, at sa isang pangakong muling bumangon. Habang nagsasalita ako, nakita ko si Aris na dahan-dahang humakbang patungo sa entablado. Ang kanyang mukha ay namumutla, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ito na ang huling sandali. Alam kong pupunta siya para aminin ang lahat, tulad ng ipinangako niya. Ngunit bago pa man siya makarating sa akin, biglang may isang malakas na tunog ng pagbagsak ng silya mula sa likuran. Si Clara. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, ang kanyang buhok ay gusot, at ang kanyang mga labi ay nanginginig. Hawak niya ang isang maliit na lata ng pulang pintura. "Huwag kang magkunwari, Aisla!" Sigaw niya. Ang kanyang boses ay tila isang baliw. "Huwag kang magkunwari na ikaw ang biktima. Alam namin ang ginawa mo. Alam namin ang kasinungalingan mo." At sa isang mabilis na paggalaw, ibinato niya ang lata ng pintura sa akin. Ang pulang pintura ay dumampi sa aking puting gown, kumalat na parang dugo sa aking dibdib. Ang silid ay natahimik. Ang lahat ay nagulat. Ngunit hindi ako umatras. Hindi ako sumigaw. Ang aking mga mata ay nakatitig lamang kay Clara. Kalmado at walang emosyon. Ang pulang pintura sa aking puting gown ay tila isang obra maestra, isang simbolo ng aking huyetle. Ako ang biktima. Sigaw ni Clara. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Hindi niya napansin na ang kanyang mikropono na nahulog mula sa kanyang kamay ay nakabukas pa rin, at ang bawat salita niya ay naririnig ng lahat, lalo na ng mga naka-livestream sa social media. Ninakaw niya ang lahat kay Aris. Niloko niya kami. Siya ang baliw. Siya ang demonyo. Siya ang naglaglag sa sarili niyang anak para masisisi si Aris. Siya ang dahilan kung bakit namatay ang nanay niya. Siya ang nagpabaya. Hindi si Aris. Hindi kami. Ang bawat salita niya ay parang dinamita na sumabog sa loob ng ballroom. Ang kanyang pag-amin, ang kanyang pagsisi sa akin ay naging kanyang sariling paghuhukom. Nakita ko ang mga cellphone na naka-on, nagre-record ng bawat salita niya. Ang mukha ni Aris ay namutla. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Alam niyang tapos na siya. Hindi na siya nagkaroon ng pagkakataong kumilos. Mula sa likuran, biglang pumasok ang mga pulis. "Clara Garcia, Aris Marasigan," sabi ng isang opisyal. Ang kanyang boses ay matigas. "Kayo ay inaresto dahil sa mga kasong pagnanakaw, pandaraya, at pagpapabaya na nagresulta sa pagkamatay ng isang tao at pagtatago ng ebidensya." Lumapit sila kay Aris. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Nagtangkang lumaban si Clara, ngunit mabilis siyang nahawakan ng mga pulis. Ang kanyang sigaw ay lumabas sa mikropono. "Hindi! Huwag niyo akong arestuhin. Hindi ako ang may kasalanan. Si Isla. Si Isla ang may gawa ng lahat." Ngunit huli na ang lahat. Nakita ko si Aris na ngayong nakaposas na. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin, puno ng pagsisisi, ng pagtataka, at ng isang uri ng kalungkutan
na hindi ko kailanman nakita. Ang kanyang mga labi ay gumalaw. Tila may gustong sabihin, ngunit walang lumabas na tunog. Ang kanyang mukha ay parang isang larawan na matagal nang nawasak. Hindi ako ngumiti, hindi ako umiyak. Ang aking puso ay kalmado, tila isang lawa pagkatapos ng malakas na bagyo. Ang paghihiganti ay matagumpay. Ang katarungan ay nananaig. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, mayroong isang uri ng kalungkutan na nananatili. Ang sakit ng pagkawala ay hindi kailanman mawawala. Tumayo ako doon. Ang pulang pintura ay kumalat sa aking puting gown. Ang aking mga mata ay nakatingin sa malayo. Ang tunog ng sirena ng pulis ay unti-unting lumayo, kasama ang mga sigaw ni Clara at ang katahimikan ni Aris. Ang eksibisyon ng luha ay tapos na, ngunit ang aking kwento ay nagsisimula pa lamang. Sapat na ba ito? Matutuloy pa ba ang buhay ko matapos ang lahat ng ito? O mananatili na lang akong nakulong sa anino ng nakaraan? Ang mundo ay tumahimik pagkatapos ng bagyo. Ang ingay ng mga sigaw, ang tunog ng mga sirena, ang lahat ng yun ay naglaho, napalitan ng isang malalim na katahimikan. Ang hustisya ay nananaig. Oo, ngunit ang katahimikan na sumunod ay hindi ang kapayapaan na inaasahan ko. Ito ay isang uri ng kalungkutan na matagal nang nakatanim sa aking puso, na ngayon lang nagkaroon ng pagkakataong huminga. Makalipas ang ilang linggo, bumisita ako sa kulungan. Ang amoy ng kalawang at luma ay bumungad sa akin, na tila nagpapaalala sa akin ng lumang ospital kung saan ako muling nagising. Sa likod ng makakapal na rehas, nakaupo si Aris. Ang kanyang mukha ay payat. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Ang dating Aris, na puno ng ambisyon at kasakiman, ay naglaho na, napalitan ng isang anino ng kanyang dating sarili. Isla, bulong niya. Ang kanyang tinig ay garalgal. Patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya ang lahat. Ang lahat ay aksidente. Nabubulag lang ako ng pera, ng mga pangarap ko. Hindi ko sinagot ang kanyang paghingi ng tawad. Tinitigan ko lamang siya. Nakita ko ang luha na dumadaloy sa kanyang pisngi, ngunit hindi ako naantig. Hindi na. Ang Isla na iiyak para sa kanya ay matagal nang namatay. Hindi ka kailanman nagmahal ng kahit sino, Aris. Sabi ko, ang aking tinig ay kalmado. Hindi ako, hindi ang anak natin, at hindi rin ang nanay ko. Ang minahal mo lang ay ang sarili mo at ang pangarap na binuo mo sa mga kasinungalingan. Kinuha ko mula sa aking bag ang isang envelope na puti. Sa loob nito ay ang aking pinirmahan na petition for annulment. Inilagay ko ito sa maliit na rehas. Pirmahan mo ito, sabi ko. Oras na para magtapos na ang lahat. Kinulong siya ng kanyang kasakiman. Ngayon, ang kanyang kalayaan ay kinuha. Paano ka, Isla? Tanong niya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Magiging masaya ka ba matapos ang lahat ng ito? Makakahanap ka pa ba ng pamilya, ng anak? Ang pamilya ko, Aris, sagot ko, ay hindi nakasalalay sa kung sino ang kasama ko. Ang pamilya ko ay nasa puso ko. At ang anak ko, ang alaala ng anak ko, ay laging mananatili. Hindi mo yun maiaalis sa akin. Tumayo ako at umalis. Iniwan si Aris na umiiyak sa kanyang selda. Makalipas ang ilang araw, nakatanggap ako ng balita mula kay Gabriel. Si Doña Marga, ang ina ni Aris, ay inatake sa puso. Nawalan siya ng lahat ng kanyang yaman at ngayon ay nasa isang charity nursing home. Walang nag-aalaga. Walang nagmamahal. Hindi ako nagdalawang isip. Sa pamamagitan ni Gabriel, nagpadala ako ng isang malaking donasyon sa nursing home at binayaran ko ang lahat ng kanyang medical bills nang hindi nagpapakilala. Hindi para patawarin siya, kundi para maranasan niya ang awa na hindi niya ibinigay sa nanay ko. Ang kanyang buhay ay naging isang pasanin, isang buhay na puno ng panghihinayang.
Iyon ang pinakamasakit na paghihiganti. Ang manatili siyang buhay at maranasan ang lahat ng sakit na pinadanas niya. Si Gabriel, na ngayon ay isa ng licensed lawyer muli, ay dumalaw sa akin sa aking studio. Ang aking studio ay maluwag, maliwanag, at puno ng mga gawaing sining. Ang amoy ng luwad at sariwang pintura ay nagbibigay ng kapayapaan sa akin. Tapos na ang lahat, Isla, sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay malumanay. Naibalik na ang lahat ng ari-arian mo. Si Clara ay nahatulan ng pagpalsipika at pagtatago ng ebidensya. Si Aris ay nahatulan ng pandaraya at pagpapabaya. Mayroon silang mahabang panahon sa kulungan. Tumingin ako sa kanya, ngumiti. Isang tunay na ngiti. Ang una pagkatapos ng 5 taon. Salamat, Gabriel. Kung wala ka, hindi ko ito magagawa. Ngayon, wala na akong kailangan, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Uuwi na ako sa probinsya. Magbubukas ako ng aking sariling law office para sa mga taong walang boses. Umalis na sana siya, ngunit pinigilan ko siya. Gabriel, huwag kang umalis. Hindi pa tapos ang ating misyon. Nagulat siya. Misyon? Ang paghihiganti ay tapos na, Isla. Hindi lang ito tungkol sa paghihiganti, Gabriel. Sagot ko. Tumayo ako at lumapit sa aking work table. May isang piraso ng luwad doon, bagong hugis. Ito ay tungkol sa paghilom, tungkol sa pagtulong sa mga tulad natin, ang mga babaeng biktima ng pagtataksil, ang mga inang nawalan ng anak, ang mga taong nawalan ng pag-asa. Hindi siya umalis. Naging kaibigan ko siya. Isang kasama sa aking bagong misyon. Isang tao na nagpakita sa akin na ang tunay na lakas ay hindi sa paghihiganti, kundi sa pagbangon. Isang hapon, habang nag-iisa ako sa aking studio, nakaupo ako sa harap ng aking potter's wheel. Ang aking mga kamay ay puno ng luwad. Ang bawat pagmasa ay parang paghubog sa aking sarili. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon, ang aking mga labi ay bahagyang umangat. Isang ngiti. Isang tunay na ngiti. Ang amoy ng luwad. Ang tunog ng gulong na umiikot. Ang init ng aking mga kamay. Lahat ng iyon ay nagbigay ng kapayapaan sa akin. Ito ang aking kanlungan. Ito ang aking paghilom. Ito ang aking buhay. Sa loob ng 5 taon, ang aking puso ay naging isang walang laman na lalagyan. Ngunit ngayon, nagsisimula na itong mapuno muli. Hindi ng galit, kundi ng pag-asa, ang pagmamahal, ng pagtanggap. Biglang tumunog ang aking telepono. Isang hindi pamilyar na numero. Sinagot ko. Hello? Ako po si Ayla. Paano po ako makakatulong? Ang boses sa kabilang linya ay galing sa isang babaeng mula sa isang children's orphanage. Miss Ayla, meron po kaming isang bagong sanggol. Isang babae, iniwan sa simbahan. Naisip po namin, baka gusto ninyong pansamantalang alagaan siya. Walang ibang tumatanggap sa kanya. Nanatili akong tahimik. Isang sanggol. Isang sanggol na inabandona. Ang aking mga mata ay napuno ng luha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi luha ng sakit. Luha ng pag-asa. 5 taon pa ang lumipas. Ang amoy ng sariwang luwad, ng pinatuyong bulaklak, at ng mainit na gatas ang bumubuo sa ngayon ay aking tahanan. Hindi na ito ang mansyon na puno ng pekeng karangyaan at pagtataksil. Ito ay isang maliit na bahay, ngunit puno ng init, ng pagmamahalan, at ng tunay na kapayapaan. Nakahiga ako sa sahig. Ang aking mga kamay ay puno ng putik. Habang abala ako sa paghubog ng isang maliit na palayok, sa tabi ko, nakaupo ang isang munting anghel, si Celeste, na ngayon ay 5 taong gulang na. Ang kanyang buhok ay kulot. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa habang ginagaya niya ang aking paghubog ng luwad. Ang kanyang pagdating sa aking buhay ay ang pinakadakilang kintsugi.
ang pagpapagaling ng aking sugatang puso. Siya ang aking pag-asa, ang aking muling pagsilang. Ang bawat tawa niya ay parang musika sa aking tainga. Nagpapahiwatig na ang aking sinapupunan ay hindi kailanman naging baog dahil ang pagmamahal ay higit pa sa dugo. Ang aking studio ay lumago at ang aking mga gawa ay kinikilala sa buong mundo. Ang Celestine ay hindi na isang maskara, kundi isang pangalan na may dalang pag-asa para sa maraming kababaihan. Ang huyetle ay naging simbolo ng pagbangon at ang mga porselanang binasag at pinagdikit ng ginto ay nagpapahayag na ang mga pilat ay hindi nagpapapangit, kundi nagpapatunay ng lakas. Ang bawat sentimo na kinita ko ay ginamit ko para palaguin ang aking negosyo at ang malaking bahagi nito ay napupunta sa mga charity fund para sa mga ina na nawalan ng anak at mga babaeng biktima ng pang-aabuso. Nagtatag ako ng isang foundation na pinangalanan ko sa nanay ko, ang Sandalan ni Ina, kung saan ang bawat babae ay may kanlungan, may pag-asa, at may boses. Si Gabriel ay naging aking matalik na kaibigan at kasama. Ang kanyang opisina ay lumago at siya ay naging isang tinitingalang abogado ng mga walang boses. Gabi-gabi, nagpapalitan kami ng kwento sa aming hapagkainan, puno ng tawanan at mga pangarap. Walang pag-ibig na nagmamadali, walang pangako ng kasal, tanging paggalang, pag-unawa, at isang malalim na koneksyon na mas mahalaga pa sa anumang romansa. Siya ang haligi ng aking bagong buhay, isang taong nagmamalasakit, ngunit hindi nangaangkin. Kung paano ang mga kontrabida, si Aris at Clara ay patuloy na nagdudusa sa loob ng kanilang mga selda. Ang kanilang pagmamahalan na binuo sa kasinungalingan ay naglaho na, napalitan ng galit at pagsisisihan. Narinig ko ang balita na sa loob ng bilangguan, nagpatuloy pa rin ang kanilang pag-aaway. Ang bawat salita ay puno ng paninisi. Ang kanilang mga mukha na dating puno ng kaplastikan ay ngayon ay puno ng pagod at kawalan. Ang kanilang pangalan, ang kanilang legacy, ay naging isang paalala ng kasakiman at pagtataksil. Walang pag-asa, walang pagbabago. Nakulong sila hindi lamang sa rehas, kundi sa kanilang sariling kapaitan. Si Doña Marga, ang ina ni Aris, ay patuloy na nasa nursing home. Ang kanyang mga mata ay nananatiling blangko, puno ng panghihinayang. Ang kanyang mga kamay, na dating puno ng mamahaling alahas, ay ngayon ay matamlay na nakapatong sa kanyang kandungan. Ang mga panaginip niya ay puno ng mga alaala ng kanyang kasakiman. Ang kanyang pagdurusa ay ang kanyang hiya na tumatagos sa kanyang kaluluwa. Isang hapon, habang nililigpit ko ang aking studio, napadako ang aking tingin sa isang porselanang binasag ko noon. Ito ang unang piraso ng gawaing kamay na pinaghihirapan kong ayusin. Ang bawat basag ay pinagdikit ko ng purong ginto, mas maganda at mas matibay kaysa sa dati. Ang ginto ay kumikinang sa ilalim ng liwanag, nagpapakita ng bawat pilat, ngunit nagpapakita rin ng ganda. Ito ay nakalagay sa gitna ng aking sala, isang paalala. Nagpatawad na ba ako? Marahil, hindi ko pa tuluyang napatawad ang mga taong sumira sa akin, ngunit napatawad ko na ang sarili ko. Napatawad ko ang isla na mahina, ang isla na nagmahal ng sobra. Bumalik na ba ang kapayapaan? Oo, ang kapayapaan ay hindi ang kawalan ng problema, kundi ang kakayahang harapin ang mga ito ng may lakas. Ang kapayapaan ay ang pagtanggap sa aking nakaraan at ang pagyakap sa aking kasalukuyan. Ang kapalaran ng mga karakter, ang mga kontrabida, ay nakulong sa kanilang sariling impyerno. Ako, si Isla, ay natagpuan ng aking sariling paraiso. Ang aking buhay ay naging isang obra maestra, isang patunay na ang isang babae ay hindi kailanman nawawala. Siya ay nagbabago, siya ay nagiging mas malakas. Tiningnan ko ang aking sarili sa salamin.
Ang aking mga mata ay puno ng pag-asa. Ang aking kamay ngiti ay tunay. Ang aking kwento ay hindi tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagbangon. Ang bawat basag ay hindi nagpapapangit. Ito ay nagpapatunay na lumaban ka, na naghilom ka, na nabuhay ka. Ang babaeng Pilipina ay tulad ng isang ginto. Kahit gaano pa man kahirap ang pinagdadaanan, lalo siyang kumikinang. Ngayon, natapos na ang ating paglalakbay, kasama si Ayla, si Celestine, ang babaeng dumanas ng libo-libong sakit, ngunit bumangon ng buong giting mula sa kaibuturan ng aking puso. Nais kong ipahayag ang aking taos-pusong pasasalamat sa inyong lahat, mga minamahal kong tagapakinig, sa pagbibigay ng inyong oras, ng inyong mga luha, at ng inyong mga ngiti sa bawat kabanata ng kwentong ito. Kayo ang naging lakas naming magpatuloy. Kayo ang naging ilaw sa aming paglikha. Hindi naging madali ang pagsusulat ng kwentong ito. May mga gabing halos hindi ako makatulog. Iniisip ang bawat sakit na pinagdaanan ni Aisla. Ang pinakamahirap na bahagi ay ang isulat ang pagkamatay ng kanyang anak at ng kanyang nanay. Damdaming tumagos sa kaibuturan ng aking kaluluwa dahil ang inspirasyon sa likod ng kwentong ito ay hindi lamang mula sa imahinasyon, kundi mula rin sa mga tunay na tinig, sa mga tunay na karanasan ng pagmamahal at pagtataksil na narinig ko sa mga kababaihan sa ating lipunan. Ang bawat luha ni Isla ay sumasalamin sa bawat babaeng pinagkaitan ng katarungan, sa bawat puso na nabasag ngunit pilit na bumabangon. Ang paglikha ng Ang Huling Basag ng Pinggan ay isang pagpupugay sa pag-ibig, ang pag-ibig sa sarili, ang pag-ibig sa pamilya, at ang pag-ibig na walang hanggan. Ito ay paalala na ang pag-asa ay laging nariyan, kahit sa pinakamadilim na kabanata ng ating buhay. Ang mga sugat ay hindi nagtatapos sa pagdurusa, kundi nagsisimula sa paghilom, at ang bawat pilat ay isang patunay ng ating kalakasan. Tulad ng maliliit na buto na tumutubo sa sementong basag, may pag-asa sa bawat pagbagsak. Ngunit may isang katanungan na nananatili sa aking isip at nais kong ibahagi ito sa inyo, mga minamahal kong tagapakinig. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan ni Isla, ng kanyang paghihiganti at pagbangon, masasabi niyo pa rin ba na ang pagpapatawad ang pinakamataas na uri ng pag-ibig? O ang pagpapakita ng lakas at pagpapanagot sa mga nagkasala ang tunay na katarungan? Naway ang kwentong ito ay magsilbing munting apoy sa dilim, isang paalala na sa bawat pagsubok, mayroon tayong kakayahang bumangon at magpatuloy. Maraming salamat muli sa inyong pagiging bahagi ng aking mundo. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, i-share sa inyong mga kaibigan, at ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga